Good evening, good morning, and good afternoon. Saan man sulok tayo ng daigdig, ano? So, ating gabi, nag-vlog ako. Hindi na ako nag-live dahil maraming comment. Gusto ko iparating sa inyo lahat ang mga dumating sa aking mga balita at may nakausap ako. Mukhang alanganin na si Inday Sara na tumakbo. Sumaklulo bilang isang successor ni Pangulong Marcos. So yun ang nakuha kong balita. So kung gano'n ang mangyayaring balita, parang nakipag-kunaybans na kay Marcos. Hindi ko maintindihan, no? Pero kayong mga DDS o naniniwala sa inyong Vice President o ating Vice President ay tuloy lang kayo. Malay mo magbago ang kaisipan ng Vice President Sara Duterte. Mukhang alanganin siyang tumakbo o papalit bilang isang Pangulo dahil hindi ko malaman kung bakit. Siguro dahil sa dahilan na sinira na siya, para bang nahiya na rin siya sa sarili niya. So anong mangyayari ngayon kung sakali ang taong bayan ay kikilos o ang Filipino guerrilla forces, sino ay ilalagay natin? Yun yung problema natin ngayon. Mukhang hindi pumapayag pati si dating Pangulong Duterte. Para bang hayaan na lang natin sa militar. Yun ang gusto niya mangyari. Pero ang taong bayan gustong palitan si Marcos dahil nga wala siyang leadership at lumalala ang korupsyon, wala nang kaban ng bayan, lumalala ang drugs, lumalaki na naman ang komunista, abuso sa kapangyarihan. So ayaw rin ng taong bayan. Ako, mapipilitan. Sino kayang pwede nating ipalit? Mayroong sa aking nangungulit. Pinipilit niya na si Supremo ang maging Pangulo ng Pilipinas. Yun ang gusto yung may nagbigay sa akin information kung nasaan yung kayamanan ng sinasabing ginto na parang $100 million dollars na 100 million ginto ba yun or pera. Siya lang daw nakakaalam at alam niya kung sino may mga hawak-hawak nito. Hindi talaga na-withdraw dahil anong tawag nito? Siya lang nakakalam. So mapipilitan. So pilit kong medyo magulang isip ko. Pilitin kong tanggapin ni Supremo, pero ang sa tutulang ayaw niya. Kasi nung paman napabalita si Inday Sara na ayaw niyang tumakbo, ayaw niya maging presidente ng ganon-ganon. Gusto niya hintayin ang 2028 para maging legal ang laban. Pero paano kung kumilos tayo ngayon? Sinong upo? Ayaw rin ni Supremo Ayaw ko lang kayo kung kaya nyo pilitin si Supremo kasi malaki nga kasi ang problema ng bansa. Yun yung problema natin. Si Inday Sara, yun rin ang gusto niya. Malaking problema. Anong malaking problema? Wala nang silbi ang Pilipinas. Ang Supreme Court, narinig nyo ba ang Supreme Court ruling? Ang media, narinig nyo ba na pumanig sa taong bayan? Ang armed forces, narinig nyo ba na pumanig sa taong bayan? Pero anyway, ang armed forces siguro nag-aantay lang ng critical mass na sinasabi. Paano kung wala? Ganun na lang tayo? Pero palagay ko kami ni Supremo, hindi kami papayag na hindi matanggal si Pangulong Marcos. Dahil ang taong bayan mismo ang nagpo-post sa amin, Ngayon, kung magpahinga na rin kami kaya, ano kaya kung ganun din? Wala nang gustong pumalit sa mga Marcos
Lahat na pinagtatakot, lahat na pinagbabayaran, pati kaluluwa. So siguro, mamahinga na lang tayo siguro. Ano sa palagay nyo? Please give comment. Pahinga na lang tayo. Hayaan na lang natin na magkamatay tayo sa kahirapan. Ha? So ano sa palagay nyo mga kaibigan? Itigil na lang namin? Wala nang mamuno. Hayaan na lang natin. Hayaan nyo na lang yung mga komentarista, yung mga ibang mga general, ibang mga comment. Hanggang lang sila comment eh. Comment lang sila ng comment pero hindi naman umaaksyon. Ang administrasyon ngayon, ang kakapal ng muka, hindi tinatablan. Ano mang sabihin ninyo, wala eh. Hindi sila tinatablan. Bagkos, ang mga taong bayan, naniniwala sila na ang Marcos ay magandang ginagawa sa bansang Pilipinas at ang corrupt si Inday Sara. Yun yung maraming kaalaman na mga walang pakialam sa social media, hindi nakikialam sa social media. Alam nila maganda ang ginagawa ng Marcos. Yun yung problema. O di, ano kaya kung gano'n na lang siguro, manahimik na lang tayo. Manahimik na lang tayo. Siguro. Anyway, pag-uusapan namin na yung Supremo yan. O ng taong bayan. Kasi nga, kami lang ang nagpo-post kasi nagpo-post eh. Tapos yung mga ibang tao, post ng post sa amin. Pero hindi naman tumutulong. Paano yan? Kami lang naman ang kumikilos. Yung FG na commanders, yung iba ayaw kumilos, post lang na post. Ni mag-share nga ng aming mga vlog para ma-educate ang Pilipino, hindi ginagawa. Puro yabang lang ginagawa. Puro kwento ang ginagawa. Paano tayo madagdagan? Paano tayo dadami kung kayo-kayo lang nag-uusap? Yung 10, sila nagbubula, 10 balik. Ang tanong doon, yung 10, nadagdagan ba? Wala. Nabawasan pa nga, yung iba umalis kasi nabubuisit. Imbes na parami, pabawas. Paano? Mayroon ako nakikita, 2 lang sila nagbubulaan. Gagamitin yung group chat. Anong klase yung gagamitin yung group chat? Tapos sila lang magbubulaan. Gusto nila marinig magaling siya. Gusto niya malaman na matapang siya. 2 lang naman sila nagbubulaan. Ang nangyari, instead na magpadagdag, nagbawas kasi naglip yung iba. Kasi nabubuisit. Dapat sana, pag nag-comment kayo, pag na-observe nyo na walang nagpa-participate, tumigil na kayo. Kaya ngayon, siguro bukas, maglilip na ako sa mga lahat ng group, maglip na ako. Kasi nga, napupulo lang yung cellphone ko. Okay lang naman sana mapuno yung cellphone ko, mapuno rin tayong dumami tayo, ipabawas ang pabawas. Adi, alisin na lang mga group chat na yan para hindi naman nakakatulong eh. Nakaka-lumural pa at saka nakaka-high blood. Mayroon pa nga isa niya, binigyan ko ng warning, nagdadaldal pa. Hindi naman nakikinig, wala naman na itutulong. It's better na mag-leave na lang ako para hindi na maglalak yung maghang yung aking cellphone. Pinagtsatsagaan ko yan kasi gusto ko mamonitor lahat ng mga commanders all over the world. Sinusubaybayan ko ngayon. Nagsawa na pagsusubaybay. Kasi wala naman nadadagdag eh. Mas mabuti pa ngayon on the ground kami nagkukan kasi nakakarami kami. Dito sa Facebook, wala eh. Pero mayroon iba eh. Si Respondo, yun. Nakikita ko, lagi naglalagay sa wall. Si Dabawi niya, sino pa yung mga nakikita ko? Si Tariray, nakikita ko na naglalagay sa wall. Yun ang maganda kasi nga ang purpose ng group chat natin is to educate people. Lalo na yung hindi natin kakampi. Yung kakampi natin, huwag mo nang bulahin. Kalinya na natin eh. Yung hindi natin kalinya, bulahin natin, i-educate natin. So, ulit-ulit. Anyway, yun lang. Maraming salamat. Sana hindi totoo yung balita ko na ayaw tumakbo ni Inday Sara. Ayaw niya tanggapin yung bilang isang successor ni Pangulong Marcos. So dapat i-post niyo taong bayan. Manigaw kayo na kailangan pag umalis at talsik si Marcos Jr. dapat
Vice President Sara Duterte, huwag nyo kami pabayaan. Inalala ka namin, 32 milyon kami, tapos ngayon hindi nyo kami ipagtatanggol. Nakakalungkot naman. So yun lang, gusto ko iparating sa taong bayan. Mukhang hindi magandang balita. Sana hindi totoo yung nakuha akong balita. Okay, maraming salamat.